Magandang araw mga boss. Meron akong ituturo sa inyo ngayong araw na to. Ito, mayroon tayo ditong speaker. Gusto nyo bang matuto kung paano magkabit ng speaker, mag-assemble ng speaker na maganda ang kakalabasan ng sounds? Ngayon, magtuturo ako sa inyo dalawang klaseng pagkakabit o connection ng speaker. Ito yung materialis natin. Meron akong dala dito. May didemo ko sa inyo. Ayan. May speaker tayo. Ito. At meron tayong mid. Ito. At meron tayong tweeter. Ito mga boss. Ang gagawin natin ay unahin muna natin yung parallel connection. Kung paano ang mag-wiring ng speaker para maganda ang kakalabasan na sounds. So ipapakita ko sa inyo, ganito lang yan mga boss. Ito mga boss, meron tayo rito iba-ibang klaseng capacitor. Ito, may capacitor ng electric fan. Ito sa tweeter capacitor. Ito rin sa tweeter capacitor din yan. Ayan. Ito mga boss ay pupwede ito. Itong tatlong klase na to, ayan, pupwede yan gamitin para ikabit sa mga mid-range at saka tweeter natin dito at saka dito. Ang mid-range at saka tweeter ay kailangan po yan mga boss, mayroon siyang capacitor. Hindi po kayo pwedeng mag-direct ng tweeter diretso kagad doon sa amplifier na walang capacitor. Ang capacitor kasi, ang purpose ng capacitor mga boss ay siya yung magsasala ng low frequency, yung bass na tinatawag. Kaya nilalagyan siya ng capacitor para yung high frequency, yun lang ang papasok dito, yun ang lalabas. Yung tinatawag na yung kalansing lang ang lalabas, hindi lalabas dito yung bass kasi sasalain ng capacitor. So yun po ang purpose ng ating capacitor. Kaya nilalagyan po natin ng capacitor ang ating mid at ang ating tweeter. So ito po mga boss, papakita ko sa inyo kung paano magkabit. Unahin ko muna yung capacitor. Pwede siyang capacitor ang ilagay, pwede rin capacitor ng electric fan, sorry. Itong capacitor ng electric fan, pwede rin yung gamitin na pang filter sa ating tweeter at mid-range. Pwede rin ito. So ganito lang yan mga boss pagkabit natin. Oo nga pala mga boss, ito yung diagram na ginawa ko. Ito yung parallel connection na tinatawag. Yan. Ito po yung ating woofer. Ito yung bass. Ito yung mid-range. Ito naman yung ating tweeter. Itong dalawa na to ay kailangan may capacitor yan. Dito sa positive terminal niya ay nakakonect. Yan. Dito yan dapat. Meron yan capacitor. Ganon din dito. Meron din dapat yung capacitor. Ang woofer ay hindi na kailangan yan lagyan ng capacitor. Pwede siya lagyan resistor lang. Pero capacitor hindi na siya po pwede. So ganito lang mga boss ang pag-wiring. Ayan. Hanapin nyo lang yung nakalagay na positive. Ito, ayan o, may nakalagay na positive. Dito may nakasulat. Dito nyo ilalagay yung capacitor. Ganyan. Ayan, ganyan ang pagkabit. Ayan. Tapos dito rin mga boss, meron din na nakalagay, ayun, positive. Ayun oh, may nakalagay na positive. Yan. Dito nyo ilalagay yung capacitor. Ayan. Ganyan. Yung ganitong klase ng connection mga boss, parallel connection, ito yung madalas gamitin ng ating mga technician na connection. Yan ang common na ginagamit. So ito yung ating woofer. Ayan. Yan, ganyan. So wawiringan natin siya ngayon mga boss. Magwawiring tayo. So ayan mga boss, mayroon na tayong wire. Ang gagawin nyo lang mga boss, dito sa woofer, sa base natin, wala nang kailangang capacitor yan. Pwede yan maglagay tayo resistor lang. Pero sa ngayon wala tayo resistor. Pwede naman yan direct. Itong ginagawa ko na to ay
hindi tayo gumamit ng dividing network na tinatawag. Wala tayong dividing network. Ito lang ay direct connection na walang dividing network. Kaya ganyan mga boss. Ito yung positive. Dito yung negative. Ayan, ganyan. Ganyan ang paghinang mga boss. Ito yung papuntang amplifier na to. Ito papuntang amplifier. Ngayon, dito naman tayo magkabit sa ating mid. Ayan. Dito tayo sa mid. Balatan natin. Ayan. Ganyan lang pagkabit nito mga boss. Ito ang madalas gamitin sa mga wiring, sa mga videoke, ganyan, sa mga ina-assemble na speaker, ganito. Parallel connection ang ginagamit. Yan. Ito ang common na ginagamit ng mga technician na wirings. Ayan, ganyan. Dito ang positive, ito yung red. Yung may red, yan, ganyan. Tapos dito naman ang negative. Ayan, dito. Ayan, ganyan lang yan mga boss. So, ganyan na, no? Naikabit na natin. Ayan, nagdugtong na siya. Galing dito. Galing dyan. Ito, papuntang amplifier to. Ayan, papunta dito. Tumawid. Dumaan siya sa capacitor, yung positive. Tapos ngayon, papunta naman siya dito sa ating tweeter naman. Dito naman tayo sa tweeter. Ayan, balatan natin mga boss. Ito ang dapat, pag nag-assemble kayo ng speaker, dapat laging present itong tatlo. Yung woofer, mid-range, at tweeter. Para maganda po yung kakalabasan ng sounds ninyo. Ayan. Dito nyo yan ihinang sa may capacitor, yung positive. Ayan, dyan yan. Yun. Tapos itong negative, dito nyo naman yan ikakabit para hindi na siya dumaan sa capacitor, ang negative. Ang dumaan lang ng capacitor yung positive lang. Itong negative kahit hindi na yan kailangan lagyan ng capacitor. So ayan na mga boss. Naikabit na natin. Ayan, galing dito papunta dito sa tweeter. Ayan. Tapos sa mid-range. So, ayan. Sa mid-range, tapos sa woofer. So ayan ang tamang connection mga boss ng ating pagkabit ng speaker kung gusto nyo mag-assemble. Ilalagay nyo na lang yan doon sa box. Kung meron kayong box na in-assemble, ayos yan mga boss, ganda ng tunog nyan. Sigurado yan. Dahil balanse ang tunog nyan. Kung mag-assemble pala kayo ng speaker mga boss, lagi nyong tatandaan, ang amplifier ay mayroon yan capacity kung ilang watts lang siya. Dapat kung ilang watts lang ang kunyari 500 watts o 300 watts yung amplifier nyo, dapat tutumbasan nyo lang yan ng inyong mga speaker at saka tweeter kung ganun lang din kalakas. Hindi po pwede kayong karga lang kayo ng karga ng speaker. Dahil meron akong napansin sa mga customer ko, akala nila okay lang na kahit ilang speaker ang ikabit sa isang amplifier. Hindi po pwede yun. Mau-overload yun. Iinit yung amplifier nyo. Dapat kung ilang watts ng amplifier, yun lang din ang speaker na ilalagay ninyo. Hindi nyo kakabitan ng maraming speaker. Tutunog po yun kahit ilang speaker. Kaya lang hindi po tatagal. Sigurado masisira yung amplifier nyo. At hindi rin kayo pwede magkabit na mas mababa dun sa amplifier ninyo na speaker. Kailangan ang speaker laging match lang doon sa amplifier. So yun lang ang mga tips ko sa inyo mga boss. Sana may natutunan kayo.
Salamat sa inyong panonood. So ganito, mayroon akong part 2 doon sa series connection naman ng paano magkabit ng speaker wire. Paano mag-wiring pala ng speaker. At gusto nyo mag-assemble para maganda ang kakalabasan ng sounds. Salamat.